Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay sinabi ng binata na ang kanilang ikatlong elder na inakala nilang kakampi, ay nagawang atakihin sa likod ang kanilang Palace Master. Sabi pa niya na matapos nito, ay ang kanilang Palace Master ay inatake ng mga tauhan ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect at namatay noong oras din na iyon. Kaya naman ay siya at ang Ice Palace Warrior ay sinubukan na labanan ang mga ito. Ngunit sila ay labis na malakas kumpara sa kanila at wala silang nagawa upang makatagal man lamang, kaya naman ay inakala niya na ito na ang kanyang katapusan, dahil ang lahat ay nagawa na nilang mapaslang at tanging siya na lamang ang natitira pang buhay, ngunit nang siya ay handa nang tanggapin ang lahat ng mga nangyari, ay sa hindi maipaliwanag na pangyayari, ay ang mga dala ng mga ito na pampasabog ay bigla na lang na sumabog. Kaya naman dahil dito ay ang ice wall ay bigla na lang na nawasak at may isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari, dahil sa ang inaakala nilang halimaw na matagal nang nando doon at nagyayelo ay buhay pa pala matapos ng ilang daang taon. Sa nangyari ay bigla na lang na nagwala ang Dragon Turtle, kaya naman ay inatake ito ng lahat ng mga mandirigma ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, ngunit sa huli ay hindi man lamang nila nagawang magalusan ang balat nito, at nagawa silang mapaslang sa pamamagitan ng electric attack ng Dragon Turtle. Subalit sabi niya na may iilan sa grupo ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, na mga nakasuot ng maskara ay gumamit ng kakaiba at iba't ibang mga klase ng martial arts, at may isa sa mga ito ang labis na malakas, at hindi nito alam kung ang kanilang Palace Master ay magagawang manalo kung makikipaglaban ito dito ng patas. Gayunpaman ay kahit na ang Martial Master na ito ay walang nagawa sa harap ng halimaw na iyon, at ang Dragon Turtle na iyon ay totoong isang kalamidad. Kaya naman habang ang lahat ay abala, sinubukan niyang umalis kaagad sa lugar na iyon at mabilis siyang tumakbo palayo nang hindi na lumilingon pa. Sabi pa nito na may narinig siyang malakas na pagsabog habang siya ay tumatakas sa lugar. Kaya naman ay inisip nito na ang mga martial artist na may suot ng mga maskara ay naglagay muli ng mga pampasabog upang magawang mapaslang ang malaking Dragon Turtle. Hindi nito alam kung gaano nakalayo ang kanyang itinakbo, ngunit bigla na lang niyang narinig na huminto na ang mga labanan kaya naman ay inakala niya na ang lahat sa lugar na iyon ay patay na, ngunit isa lamang iyong delusyon. Dahil maya-maya pa ay may kung anong nangyayari sa sahig, at may kung ano na lang na lumabas mula dito. Kaya naman ang sa pagkakataong nagawang mawasak ng ulo ng Dragon Turtle ang sahig ay hindi na ito pa nakagalaw, at alam niya sa kanyang sarili na hindi na nito pa magagawang makatakas mula sa harapan ng malaking halimaw. Matapos ay bigla naman na sinugod siya nito, at noong tanggap na nito ang kanyang sasapitan, ay may kung sino ang bigla na lang na lumitaw at inatake ang Dragon Turtle sa mata nito. Nagtataka naman na nagtanong si Qian Yuwon na kung ang taong nagligtas ba sa kaniya ay mula sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, na agad naman na sinang-ayunan ng binata, dahil siya ang kanyang tinutukoy na martial artist na nakamaskara na mayroong kakaibang mga kakayahan. Sabi nito na hindi niya maintindihan kung bakit siya iniligtas nito dahil sa ang akala niya ay ito ay mula sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect. Kaya naman nang matapos na atakihin nito ang malaking halimaw, ay sinabihan siya nito na tumakbo na at humingi ng tulong, dahil hindi nila dapat hayaan na makuha ng mga ito ang Dragon Turtle anuman ang mangyari. Sa nangyayari ay napagtanto niya na hindi niya ito kaaway, kaya naman ay nagbigay ito ng suhestyon na tumakas na silang dalawa sa lugar na ito, ngunit sinabi nito sa kanya na kailangan pa niyang siguraduhin na ang Dragon Turtle na ito ay hindi magagawang makalabas ng kuweba. Kaya naman ay ibinigay nito ang identity plaque na ipinakita niya sa mga ito at sinabihan siya na magtungo at hanapin ang pinuno ng Heavenly Demon Divine Cult, at matapos na sabihin ito ay agad na nawala ang taong iyon sa pamamagitan ng pagpasok nito sa butas na nagawa ng Dragon Turtle. Agad naman na napasabi ang Grand Guardian na mukhang ang taong nakamaskara na kanyang tinutukoy ay ang kanilang nakaraang Demon Lord na si Qian Inji. Sabi naman ng binata na ayon sa sinabi ng taong iyon sa kanya ay siya ang mismong nagmamay-ari ng identity plaque na iniabot nito sa kanya, at hindi na nito pa tinanong kung sino ang tinutukoy niya sa sinabi niyang hindi nila dapat na makuha ang Dragon Turtle dahil sa nawala na ito sa kanyang isipan ng panahon na iyon. Nang bigla naman siyang natigilan nang nilapitan siya ng Grand Guardian, matapos ay tinanong siya nito na kung may naalala ba siya sa mga teknik na ginawa ng taong nakamaskara na kanyang sinasabi,
ngunit sinagot naman siya ng binata na mahirap para sa kanya na gawin ito ng kagaya ng kanyang nakita. Sabi naman ng Grand Guardian na subukan lamang niya, dahil hindi naman mahalaga kung hindi ito katulad at subukan lamang nitong gayahin ang kung ano ang kanyang natatandaan. Kaya naman ay agad nitong tinawag ang ating bida, upang ipahiram nito ang kanyang sandata, kaya naman nang matapos na maibigay ito sa binata, ay sinabi nito na hindi niya masyadong matandaan ang mga iyon kaya naman ay huwag silang umasa na magagawa niya ng maayos. Maya-maya naman ay agad nitong inalala ang lahat ng ginawa nitong teknik habang kinakalaban ang malaking halimaw, kaya naman nang matapos ay sinabi nito sa kanyang isipan na ngayon ay susubukan naman niyang gayahin ito. Kaya naman ay agad na itong naghanda at sinimulan na subukang gayahin, habang pinagmamasdan naman siya ni Heobong ay napapatanong siya na kung ano naman kaya ang ginagawa nito dahil sa hindi naman ito mukhang isang teknik. Nang bigla naman na natigilan si Xian Yuun at ang Grand Guardian dahil sa ito ay ang Heavenly Demon Sword Art, matapos ay sinabi nito sa ating bida na siya nga mismo ito, ang kanilang dating Supreme Heavenly Demon. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa ibang lugar naman, sa Sichuan Hidden Bone Mountain, Death Valley, ay kasalukuyang may kinakalaban ang pinuno ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, at sa kanilang paglalaban ay sinasalag lamang ito ng pinuno. Habang pinagmamasdan lamang siya nito, ay nagpatuloy naman ang kanyang kalaban sa ginagawa nitong pagsubok na makagawa ng matagumpay na mga pag-atake. Sa di kalayuan naman ay namamangha ang isang master dahil sa nagawa nitong makatagal sa kanilang Blade Master. Sinang-ayunan naman ito ng isa pa at sinabi na ngayon ay nakikita na niya kung bakit ang Unorthodox Alliance ay nahihirapan sa kanilang internal conflict. Ngunit sabi naman ng isang master na isa lamang iyong desperadong alitan sa kanilang hanay, dahil ang kanilang Blade Master ay hindi man lamang gumalaw at nagpakita ng kahit na isang teknik nito sa buong paglalaban nila, kaya naman kahit gaano pa man katalentado ito ay nagmumuka lamang siyang bumabasag ng isang malaking bato gamit ang itlog. Sabi naman ng isa na alam naman nilang lahat ang patungkol sa bagay na iyon, ngunit sila ay namamangha lamang dahil sa napakatalentado nito kahit na sa mura nitong edad. Nagpatuloy pa ang labanan ng dalawa, at kitang-kita sa muka ng binata na labis na siyang nahihirapan sa kanyang katapat, kaya naman ay muli itong sumubok na isa pang uri ng teknik. Ngunit nang makagawa naman ito ng magandang pagkakataon upang magawang maatake ang Blade Master, ay bigla siyang natigilan, dahil sa gumamit ito ng Swift Clone Technique upang magmintis ang kanyang pag-ataking iyon. Kaya naman nang nagbigay ng malakas na atake ang Blade Master, ay agad naman siyang nakaiwas dito, ngunit sa lakas ng shockwave na gawa ng pag-ataking iyon ay nagawa naman siya nitong mapatalsik, kaya naman ay agad itong gumamit ng kanyang Chi Sword Control upang atakihin ang Blade Master ngunit madali lamang niyang nasesalag ang lahat. Sa isip naman ng isang master ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, ay maging ang Chi Sword Control ay kaya din na magawa ng binatang ito, at mukhang ang Jiangho ay talagang napakalawak, dahil sa hindi nito alam na mayroong kung sino na nasa ganitong edad bukod sa Demon God na si Xian Yuun na ganito kabihasa sa kanyang mga kakayahan. Subalit ang isang ito ay hindi maswerte, dahil sa nagawa nitong makatagpo kaagad ang kanilang Blade Master bago pa nito magawa ang maging mas malakas. Sa isip naman ng binata ay naiinis itong napapasabi na ang kanyang kalaban ngayon ay tunay na isang halimaw, dahil sa nagawa na nitong makapagpalakas pamula ng labanan niya ang kanilang pinuno ng Unorthodox Sect, ang Proud West King, ngunit hindi man lamang niya ito mapilit na gumawa ng kahit na isang teknik. Sabi pa nito na ito na ang kanyang tamang panahon at pagkakataon upang magawang mapaslang ang kanang kamay ng Proud West King na si Hang Yon. Ngunit mukhang siya pa mismo ang magagawang mapaslang ngayon dahil sa ang mga taong ito ay biglaan na lang na lumabas at nagpakita sa kanya mula sa kung saan. Matapos ay tinanong naman siya ng Blade Master na kung ito na ba ang lahat ng kanyang makakaya, sa isip ng binata ay wala siyang maisagot dito dahil sa hindi niya nagawa kahit man lang na makagawa ng kaunting hiwa dito, at ang tanging nagawa niya lamang ay ang matapyasan ng kaunti ang salakot nito. Sabi naman ng Blade Master na nagpatuloy pa siya sa pagmamasid sa kanya dahil sa gumagamit ito ng iba't ibang mga teknik at nagkaroon siya bigla ng interes para dito,
Sabi pa niya na ang lahat ng kanyang ginamit ay 38 martial technique. Sa nangyari ay nagulat naman dito ang binata at tinanong ito na kung sa papaanong nalaman niya ang lahat ng iyon kahit pa sa sandalian lamang nilang paglalaban. Matapos ay tinanong naman siya ng Blade Master na kung mayroon pa ba itong iba pang alam bukod sa mga iyon, hindi naman nakapangsalita ito sa tanong ng Blade Master sa kanya. Kaya naman sabi nito na kung wala na siyang iba pa na makikita mula sa kanya ay papaslangan na niya ito. Sa nangyari ay nabigla naman ang binata dahil sa binitawang salita ng Blade Master, ngunit agad naman itong naghanda ng kanyang panapos na pang-atake. Sa nakitang ito naman ng binata ay bigla itong natigilan at nagulat kaya naman ay napasabi siya na labis ang nararamdaman niyang dami ng true energy sa hinahandang atake niyang iyon. Hindi naman nagtagal ay agad nang binitawan ito ng Blade Master, at dahil sa bilis nito ay matagumpay na tumama ito upang magsanhi ng pagkakabutas ng kanyang katawan. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.